Death penalty ang parusa para sa mga politikong mapang-abuso sa pundo sa kaban ng bayan or corruption. Yan po ang ipinasang bill ni Congressman Olaso, mga kabayan, na sana po ito po'y maipasa. At alam ko maraming mga kababayan nating Pilipino na papabor dito kasi nga marami na po ngayon mga kapahamakan na nangyayari sa bansa natin na para bang wala silang respeto na sa gobyerno ng ating bansang Pilipinas. Dalangin natin na sana ito ay maisusulong at talagang maisa sa batas. Kasi isa po itong magpo-proteksyon sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan. Lalong-lalo na, hindi na natin alam ngayon ang takbo ng gobyerno. Hindi na natin alam ngayon kasi nga napakadelikado na po ng panahon natin ngayon. Lalong-lalo na sa panahon ni Bongbong Marcos. Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Nako mga kababayan parang last term na yata ng mga kurakot na mga politiko sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Lalo na ngayon natataon itong bill na to. Kasi nga budget plan nakakagulo na. Ibig sabihin, meron talagang mga hocus-pocus na kung saan mga corrupt na mga officials natin sa mga gobyerno dyan. Eto yung pong bill. Tamang-tama po ito. Isinusulong ngayon yung balita ni Zamboanga 1st District Representative Kaimer Adan Olaso, authors of Death Penalty for Corruption Act or House Bill number 11211, which states that all public officials from the president down to the lowest barangay official convicted by Sandigang Bayan of graft and corruption, malversation of public funds, and plunder shall face the punishment of death penalty. Yan po ang panukalang batas ni Congressman 1st District Olaso, mga kabayan. Naku, marami yatang matatamaan yan. Parang last term nila nga, Parang mahirapan na sila magkulimbat ng pera ng taong bayan dahil patungkol dito sa bill na to, mga kababayan. Ang tanong, pabor ba kayo? Oo o hindi. Pabor ba kayo dito sa bill na to? Na kung saan ang dami dyan ngayon ng mga kurakot na mga politiko, convicted na, may mga kaso, may mga tinatagong pagkulimbat o pambubulsa ng pera tungkol dyan mismo sa pundo, sa kaban ng bayan, yung budgets, di ba? So eto na nga panoorin natin yung video para maliwanagan tayo konti, kung bakit nais nilang isulong itong bill na to, mga kababayan. Isipin mo death penalty. Panoorin natin yung video. Isinusulong naman ng isang kongresista ang pagpataw ng parusang kamatayan sa pamamagitan niya ng firing squad laban sa opisyal ng gobyerno na mapapatunayang nagkasala ng katiwalian. Balitang umaabante mula kay Joy Antonio. Gobyerno wala na ring ligtas sa parusang kamatayan sakaling maipasa ang panukala na isinusulong ni Zamboanga Representative Kaimer Olaso. Ipinanukala ni Olaso ang House Bill 11211 o Death Penalty for Corruption Act kung saan papatawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang opisyal na nagkasala sa katiwalian o malalaking kaso ng plunder, graft at malversation. Kabilang dito ang mga nasa ehekutibo, lehislatura, hudikatura, constitutional commissions, government-owned and
Control Corporations, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Pero tiniyak naman ni Olaso na mahigpit ang proseso bago ang parusa. Kailangan muna ng mandatory review at pag-ubos sa lahat ng legal na remedyo ng akusado. Naniniwala si Olaso na makakatulong ito para malabanan ang katiwalian at magkaroon muli ng tiwala ang publiko sa pamahalaan. O di ba mga kababayan, ang kaibahan no sa bill na to, firing squad pala. Ipa-firing squad itong mga politikong mga abusado, kurakot, yung nakitaan talaga ng kasalanan na ginawa nila sa gobyerno natin. Kasi nung nakaraang mga administrasyon, no, way back kay ERAP yata yun, no, meron tayong death penalty na kung saan hindi firing squad yun, lethal injection. Pero sana naman this time magkaroon tayo ng death penalty. Kung papasa ito, ang firing squad, wala tayong magagawa. Para yan sa ikabubuti ng ating sambayan ng Pilipino kasi nga ngayon parang hindi na sila takot. Yung mga masasamang tao ngayon, wala nang takot sa bansa natin, walang takot sa gobyerno natin. Patayan dito, sasaksakin ka bigla na wala kang kasalanan. Napaka-free lang nila gumawa ng mga masasama sa panahon ngayon. So it's time na magkaroon at ibalik yung death penalty. Kung hindi mo niya maisulong yung firing squad, sana nga death penalty pa din, no? Kung lethal injection, yun pa din. Kasi naman, yung mga brutal na ganyan, mga firing squad na yan, bagay yan doon sa mga rapists, bagay yan doon sa mga nanggagasa ng mga kabataan, yung brutal na pagpatay sa mga iba natin mga kababayang Pilipino na kung saan sinapchap, whatever, napakadaming saksak, stabus, ganun. Yan dapat ang pinapiring squad, binabalatan yan bago, di ba? Eto na nga, kayo na lang po ang humusga mga kababayan, sana po maipasa ito. Ako, hindi ako tutol dyan, Kasi nakikita ko ngayon sa bansa natin, parang walang respeto na sa ating gobyerno, Kailangan natin ng talagang solido, kaya maraming salamat dito kay First District Congressman ng Zamboanga na si Congressman Olaso, no? Sana po maipasa na to. Alam ko marami na po nagsusulong ng mga bill na yan. And hopefully, no? Sana maipasa nga to. Dito natin kailangan, no, ang isang gobyernong talagang may paglaban, no, sa gobyerno natin, lalong-lalo na sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Kasi once may death penalty, mag-aalangan yan sila gumawa ng kasamaan sa bansang Pilipinas at sa kapwa-tao. Di ba? Kasi pag talagang kriminal, talagang pag yan ay ginawa mo, talagang gobyerno ang bahala sa'yo kasi meron tayong death penalty. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong lingkod, Sir Co-op. God bless. Paalam.